Celestine, matapos ang kanilang pagniniig ay ramdam niya na nakatulog na sa kanyang tabi ang lalaki. Kinapan niya ang kanyang maskara at isinuot muli. Pagkuhan ay binuksan niya ang lampshade. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang lalaki. Nakakatuwang pagmasdan ang mukha nito habang natutulog. Parang napakabait nito. Para sa kanya ay mukhang anghel ito. Sayang nga lamang at hanggang dito na lamang sila. Sana ay agad tayong nagkakilala. Bulong nito sa natutulog na lalaki. Hindi niya napigilan na sabihan dito kahit na alam niyang hindi siya nito maririnig. Salamat sa alaala. Kahit papano ay lumigaya siya. Kahit sandali, hindi niya napigilan ang mangilid ang luha niya. Sa isang araw ay ikakasal na siya. Hindi niya alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Pinalis niya ang luha. Umaasa siya na sana'y tagumpay ang lahat. Sinimulan na niyang isuot ang 2 kapirasong suot. Sa huling pagkakataon ay niyakap niya ang lalaki at hinalikan sa labi. Napakislot ito sa ginawa niya. Mabuti na lamang at hindi naman niya ito nagising. Ipinasya na niyang lumabas ng unit at pagkatapos ay mabilis na tinalunton ang daan papuntang dressing room. Salamat at walang tao. Kinuha niya sa lagayan ang keycard ni Angela at pagkatapos ay tangka na sana siyang lalabas nang makasalubong niya ang isang katrabaho ni Angela. Wow, Angela, tapos na ang show. Nakamaskara ka pa rin. Mababa ka sa tinig nito ang pang-uuyam. Lucky charm ko kasi ngayon ang maskara na to, wika niya sa tinig ni Angela. Pinag-aralan niyang gayahin ang boses ni Angela. Gusto ko hanggang umuwi ako, suot ko to. Para sunod-sunod ang swerte ko. Kaswal niyang sagot sa babae. Talaga lang ha? Napansin ko lang para kasing may kakaiba sa'yo eh. Hindi ko lang maisip kung ano. Pagkuhan ay pinagmasdan siya nito. Naalarma siya na baka makahalata ito na hindi siya si Angela. Kung hindi lamang sana ito nakaharang sa daraanan niya, ay nakaalis na sana siya. Hindi rin naman siya pwedeng lumikha ng anumang gulo dahil alam niyang sa huli ay pagsisisihan niya. Kailangan niyang magpakabait. Oo naman, talagang may iba sa akin ngayon kasi itong maskara ko, swerte. Kita mo naman kanina, hindi ba? Kampanting wika niya. Kaya nga gusto ko hanggang umuwi ako, suot ko ito. Kailangan niyang maging alerto. Baka mamaya ay bigla nitong hablutin ang maskara niya. Mabulilyaso lahat ang plano nila. Kapag nagkataon, ramdam niya ang inggit nito. Pagkuhan ay lumapit siya rito pero sinigurado niya na handang-handa siya kung may hahatakin man ito sa kanya. Aminado siya na hindi talaga siya matalino pero hindi naman siya tanga para maisahan ng iba. Sa panahon ngayon, minsan ay kailangan mo na maging alisto. Bukas ipapairam ko sa iyo ang maskara na to. Nakangiti niyang wika rito. Para swertihin ka rin. Kailangan niyang isahan ito. Kung hindi baka siya ang maisahan. Sa sinabi niya ay kitang-kita niya ang pag-aliwalas na mukha nito. Ramdam niya na natuwa ito sa sinabi niya. Totoo yan? Ha? Aasahan ko yan ha? Masayang wika nito sa kanya. Oo naman, syempre dapat lahat tayo suswertihin. Sige na, mauna na ako. Hinihintay pa ako ng boyfriend ko para maka 2 rounds kami. Alam mo na, may pilyang ngiti na lamang sa labi niya at mabilis na siyang tumalilis at baka makahalata pa siya o ito. Naiwan na iiling-iling ang babae. Pagkuhan ay nag-iisip. Boyfriend? May boyfriend na naman siya? Tanong nito sa kawalan. Sa bagay, baka nga may bago na naman ito. Nagkibit ng balikat ito. Excited na ito sa maskara na ipapahiram ni Angela sa kanya bukas. Nakahinga ng maluwag si Celestine nang nasa labas na siya. Hawak pa niya ang dibdib ng makalabas sa club. Mabuti na lamang at natakasan niya ang babaeng yun. Hays, may mga babae pa pala sa labasan. Kailangan niyang maging kalmado. Prenting lumakad siya palabas. Dalangin na lamang niya na sana'y nakaabang na si Mika agad sa kanya. Hello Angela, swerte ka yata ngayong gabi sa maskara mo. Dinig niyang bati ng mga babaeng katrabaho ni Angela. Oo, medyo lang. Mauna na ako sa inyo ha.
Kumaway na siya sa mga ito at ngumiti habang malalaki ang hakbang sa paglalakad. Angela, naging star of the night ka lang kanina, ang yabang mo na. Naiinis na wika sa kanya ng isa. Hindi na niya pinansin ang sinasabi pa ng mga ito sa kanya. Hindi naman niya kilala ang mga ito. Natanaw na rin niyang ang kotse ni Mika na nakailaw. Mabilis siyang tumakbo rito, samantalang si Mika ay agad na binuksan ang pinto upang makasakay si Celestine. Best! Humihingal na wika niya habang si Mika naman ay mabilis na pinasibad ang sasakyan. Nang makalayo na sila ng bahagya sa club ay doon lamang nagsalita si Mika. Anong nangyari, Best? Ayos naman, mahirap lang talaga. Nang palabas na ako, tama ang sinabi ni Angela, may inggitan sa loob. Mabuti na lamang at nakalusot naman ako. Maganda kung ganun. Wala bang nakahalata sa'yo? Tanong nito habang nasa daan pa rin ang tingin nito. Wala naman siguro, nag-iingat din kasi ako. Mabuti naman kung ganun. Hindi rin ako mapakali kanina sa labas. Iniisip kita kung okay ka lang. Pagkuwan ay inihinto nito ang sasakyan at niyakap siya. Salamat. At okay ka, Best? Natat siya sa pag-aalala nito. Ano ka ba, Best? Okay ako lagi. Hindi lang ako ganun katalino. Pero pagdating sa mga ganyan, magaling ako. Natatawang wika niya rito. Umalis na ito sa pagkakayakap sa kanya. Pinahid nito ang ilang butil ng luha na tumulo sa mga mata nito. Pasensya ka na, Best. Nag-aalala talaga ako sa iyo. Salamat naman kung ganun. Hinawakan nito ang palad ng kaibigan. Paano kaya kung wala ka? Baliw ka rin. Nagtawanan silang dalawa. O siya, mamaya na tayo magkwentuhan. Kahit na excited na sana ako nang malaman ang nangyari sa inyo sa club ay pipigilan ko munang sarili ko na magtanong para naman manamnam ko ang buong istorya. Nakangising wika nito sa kanya. Total, malapit na rin naman tayo. So, success ba ang plano? Pagkapasok pa lamang nila sa kwarto ni Mika ay tinanong na siya agad nito. Para itong kitikiti. Nahinawakan siya sa kamay habang patungo sila sa higa nito. Kunwari hindi siya masaya, malungkot na tiningnan niya ang kaibigan. Akala ko ba okay ka lang? Oo, Best, success. Kinikilig na wika niya rito. Gaga kang talaga. Binatukan siya nito. Tumawa lamang siya sa ginawa nito. Pinakaba mo ako. Naiinis nitong wika. So ano na? Psst, Best. Kinikilig pa rin na wika niya rito. Pagkuhan ay ibinaling ang nanginginig niya mata sa kesame. Mukhang gwapo ang natapat sa iyo ha. Naku, Best. Hinawakan pa nitong braso ni Mika dahil sa sobrang kilig na nadarama. Hindi lang gwapo, kung hindi sobrang gwapo, as in. Ayos kung ganun. Masaya ko para sa iyo, Best. Salamat. Ngayon ko lang naramdaman ito. Inilatag niya ang sarili sa kama. Halata nga kahit ako ngayon lang kita nakita ng ganyan. Iba rin talaga ang hatid ng nadidiligan ano. So how's your experience? Anong pakiramdam ng na-virgin? Masarap ba? Bilang tanong ito sa kanya. Grabe, Best. Hindi lang masarap. Heaven. Malanding sabi niya sa kaibigan. Masakit lang talaga sa una, Best. Pero Hais, nakaramdam siya ng lungkot. Oh, bakit? Nanghihinayang lang ako, Best. Sayang, hanggang doon na lang ang lahat. Pinisil ni Mika ang kamay niya. Bilang kaibigan, ay naunawaan siya nito. Ganon talaga, Best. At least, nakapag-enjoy ka kahit sandali. Sa bagay, sagot na lamang niya sa kaibigan. Ipinasya na nilang magpahinga ang dalawa. Ilang araw na rin kasi silang kulang sa tulog. Sebastian. Hindi na namalaya ni Sebastian na nakatulog siya. Dala marahil ng pagod. Tiningnan niya ang oras sa kanyang wristwatch. 10:00 na pala ng umaga. Pagdating kasi niya sa airport ay dumiretso na siya sa Laguna. Sinundo niya siya ni Dylan at dumiretso na nga sila sa sinasabi nitong club. Nang maisip niya ang club, oo nga pala, nasa club siya ngayon. Sa unit ni Dylan. Mabilis na rumehistro sa isipan niya ang nangyari ng nagdaang gabi. Tumingin siya sa gawing kanan ng higaan. Napabangon siya.
wala na palang nakamaskarang babae na may pangalan na Angela. Ang naiwan na lamang nito ay ang mabangong amoy nito na humalo sa higaan nito. Ang pabango na umakit sa kanya. Sayang at hindi man lamang niya nakita ang mukha nito. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit siya naakit dito kagabi. Katawan lamang naman halos ang nakikita niya rito dahil tinakpan nito halos ang buong mukha nito ng maskara. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit sa huling sandali ay nakipagtawaran siya sa bidding upang sa kanya ito mapunta. Basta bigla na lamang niyang naisipan na dapat ay sa kanya ito mapunta. Hindi makapaniwala si Dylan sa kanya, pero ginawa nito ang lahat para sa kanya upang mapunta ang babae. Kaya sa bandang huli ay siya ang naging highest bidder. Nang palapit na siya rito ay hindi niya maipaliwanag ang kabog ng kanyang puso na magtamang kanilang paningin. Nadismaya pa nga siya nang biglang alisin ng babae ang paningin sa kanya at ibaling sa dalawa pang bidder ang atensyon nito. Naisip niya na baka hindi siya nito type. Akala niya ay hindi siya ang pipiliin ni Angela pero sa bandang huli ay pinili siya nito. Kakaibang saya ang hatid niyon sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili. Nahalikan agad ang labi nito nang utusan ito ng announcer na halikan siya. Nahaplos niyang hinigaan nito. Naiwan rin ang natuyong dagta ng dugo mula rito. Hindi niya akalain na birhen pa ang babae. Sa klase ng trabaho nito ay wala mag-iisip na birhen nito pero inialay nito sa kanyang virginity nito. Yun marahil ang dahilan kaya nagsuot ito ng maskara dahil sa pag-aalay ng virginity nito sa kanya. Kawa-awang dalaga. Hindi na nga sana niya ito gagalawin kagabi. Binigyan pa nga niya ito ng pagkakataon na umalis pero hindi ito umalis. Pinipigilan pa nga niya ito. Pinigilan niya ang nararamdaman pero lumapit pa kasi ito sa kanya. Kaya sa huli ay humantong sila sa kama. Si Listin na ibalik na ni Mika at Alex ang keycard ni Angela. Masayang masaya ito sa malakin ang naipasok niyang pera sa account nito sa nagdaan na gabi. Maigpit lamang nilang binili na ito na walang sino mang pwedeng makaalam na nangyari. Nangako naman ito na walang makakaalam. Ipinasya na ni Tin na mauna nang umuwi ng Bulacan. Hindi muna makakasama sa kanya si Mika. Nangako naman ito na susunod na lamang agad sa kanya. Hapong-hapo pa rin ang pakiramdam niya dahil sa mga pinagagawa nila magkaibigan. Mabuti na lamang at wala ang kanyang papa sa mansyon. Ang kanyang yaya Miling naman ang namalengke raw ayon sa isang kasambahay nila na si Rina. Nakapagtataka na tanghali na ay namalengke pa ang kanyang yaya. Hindi na siya nag-isip pa kung bakit. Marahil ay naubusan sila ng stock na pagkain. Dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Inilatag niya agad ang katawan sa kanyang higaan. Ramdam pa rin niya ang saya. Ipinikit niya ang kanyang mata at ang mukha pa rin ng lalaking nakaulayaw niya kagabi ang kanyang nakikita. Sana talaga ay nagtagumpay siya na mabuntis. Excited na siyang makita ang magiging reaksyon ni Sebastian kapag nalaman nito na naisahan niya ito. Bukas na raw ang dating nito sa mansyon. Ayon sa kanyang yaya Miling, nang tawagan niya ito nang nasa Laguna pa siya. Ipinasya niyang matulog muna. Inaantok pa rin siya. Yun lamang gusto niyang palaging gawin ngayon. Sebastian, samantalang nakarating na si Basti sa tahanan ni Dylan. Nang umagang nagising siya sa unit nito sa club ay pinasya na rin niyang umalis dahil ayaw niyang paulit-ulit na isipin ang babae kagabi. Lalo pa nga't halos iniwan nito ang mabangong amoy sa unit ng kaibigan. Hindi niya maiwasan na mag-iinit kapag naisip ang dalaga. Tama na ang isang gabi na sumaya siya. Baka kapag nanatili pa siya roon ay maisipan niya na ulitin na makuha ito sa bidding. Ikakasal na siya sa isang araw kaya dapat na siyang umayos. Nasorpresa si Dylan sa pagdating niya. Oh, pare, napakabilis mo namang nakabalik dito. Kumusta ang regalo ko sa'yo? Ayos naman, pagising ko nakalis na si Angela. Wow, hindi ka man lang inintay na magising? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Hindi nakatulog na kasi ako kagabi. Mukhang nakarami ka pare.
Spill yung wika nito sa kanya. Nakatulog ka eh. Mukhang pinagod ka ni Angela. Gago, nakaisa lang ako. Alam mo naman siguro na may jet lag pa ako kahapon. Yun na nga, mabuti at may jet lag ka. Paano kung wala? Siguradong hindi na makakalakad pa uwi si Angela. Kaya naman pala iniwan ka. Nakangisi na wika pa nito sa kanya. Niisip nga niya na may katotohanan nga sinabi nito. Sa karisma ni Angela ay talagang hindi niya ito titigilan. Puro ka talaga kalukuhan. Tinampal niya ito sa balikat. Pero ano nga ang lagay ng regalo ko? Masarap ba? O masarap na masarap? Masarap pare, heaven. Hayun, sabi ko naman sa'yo eh. Hindi ako mapapahiwa sa'yo. Pagmamalaking wika nito, alam mo pare, mas okay kung magpa-member ka na rin. Hindi na muna pare, wala pa kasi sa isip ko yan, lalo pat ikakasal na ako. Alam mo naman pare, na hindi ko pa naayos ang sa amin ni Mildred. Sa bagay, sige pare, basta kung sakaling gusto mong magpa-member, sabihan mo lang ako. Malakas ako sa may-ari ng club. Alam mo na. Sige, sang-ayon na lamang niya sa kaibigan. Ang totoo ay wala naman siyang balak maging member ng club. Nakinabibilangan nito. Hindi kailanman sumagi sa isipan niya ang sumali kahit na matagal na siya nitong hinikayat. Nagdadahilan lamang siya rito dahil talagang ang totoo ay ayaw niyang sumali. Napagkasunduan nila ni Dylan na imbis na bukas sila umuwi ng Bulacan ay naisipan nila na magbiyahe na. Iminungkahin niya sa kaibigan na maganda na makauwi na sila upang maipasyal niya ito sa pinyahan ng mga Salvador. Kasalukuyan na itong nag-aayos ng kasuotan nito. Nadadalhin na traveling bag nito habang siya ay nakaupo sa couch na nasa loob ng kwarto nito. Wow! Pinyahan ba pare? Pinyahan ba talagang gusto mong makita o ang bride mo? Wika sa kanya ni Dylan. Ang pinyahan, syempre. Pero syempre gusto ko rin naman na makita ang bride to be ko. Tumatawang wika niya sa kaibigan. Hindi ko lubos na maisip na talaga palang wala kang ideya sa itsura niya. Kahit nasa